Yan. Magandang araw sa inyo mga bro. Ngayon naman magpapalit tayo ng ignition switch dito sa NMAX version 1 ABS, no? Ayan, so isingit ko lang yung video kasi nga naisipan ko lang na i-share yung pagpapalit natin dito ng ignition switch. So ang problema kasi ng NMAX V1 na to ay nasususi naman siya. Kaya lang, alam mo yung minsan nag-on, minsan hindi. Alam mo yun, parang pahirapan na siyang susian. Kumbaga, tsempuhan na lang or tamang timing lang para maisusi mo siya. Kailangan mo bang ibaba yung pagkapasok mo ng susi. Kailangan mo, ayan o, pakinggan nyo. Kailangan mo pang ibaba yung susi pababa pagkapasok mo para lang maisusi mo siya ng maayos. Minsan, naisususi, pero madalas hindi. Ayan, so, nahirapan na yung kapatid ko sa pag susi na ito. Kaya, ayun, naisipan naming habang ginagawa namin tong motor kasi wina-wiring natin to. Soon ipapakita ko rin yung wiring installation natin dito. So ito yung ignition switch na nabili niya sa Shopee. Hindi ko lang natanong kung anong brand to, pero mukhang okay naman siya. Ang ayos naman. So gagamit tayo ng diyan, Torx, no? Torx T or flower. Yan. So, yan yung gagamitin natin. So, ito, mumurahin lang yung gamit natin kasi pangbubukas lang naman. So, hindi naman tayo palaging gumagamit nito. At yung kapatid ko rin yung may-ari. Kaya, yun. Ito yung gagamitin natin. Yan. So, hindi masyadong makita. So, set kasi to na binili. Kaya, yan. Marami tayong pwedeng pagpilian na size. So, nahanap natin yung size nito. Ito siya, yan. So, buksan lang natin dahil dalawa lang naman yung screw nito. Torx nga lang, kaya kailangan nyo ng ganitong tools pag magpapalit kayo ng ignition switch. So, madali lang to mga bro. Ito, share ko lang kasi para naman dun sa mga gusto magpalit, no? Para at least alam nyo na kung paano siya palitan. So, counterclockwise lang yung pagbubukas natin dyan para matanggal natin tong Torx na screw. Yan. So, ganun lang. Yan o. So, meron pang isa dito sa kabila. Ito, sharing lang to mga bro, no? Alam ko, madali lang naman talaga magpalit nito. Pero mas madali siya dun sa talagang marunong na. Or, alam na yung mga ganito. Pero para dun sa wala pang idea, pagbigyan naman natin sila, no? Yung mga wala pang idea kung ano ba yung nasa loob, kung ano ba yung tools na gagamitin. So, ngayon, alam nyo na. Sa mga naka-NMAX V1. Ayan. Kasi sa V2, keyless na. So, wala na silang ignition switch na ganito. Hindi remote na. Ayan. Dito, tanggalin naman natin tong, hex screw. Rin siya, 8mm yung sukat niyan, mga bro. So, para alam nyo yung mga tools na ipe-prepare nyo, no? So, Torx key, tsaka lang naman din to. Yung 8mm. So, dito naman, nakakawit lang yan, no? Yung na yan sa may compartment. Yan yung humihila. Alam yung pag pinihit yung pakaliwa. So, yan yung humihila yung kable na yan. So, nakakawit lang naman yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya ipasok. Okay? So, dito, wait lang. Tanggalin muna natin. Tinanggal ko na siya dahil nakakawit lang yun. Ayun. So, dito, tanggalin natin tong tinanggal natin. So, yan, tanggal na natin. Ayan. So, kung makikita nyo, lumang-luma na rin yung ignition switch. Dahil 2019 model to. Pero, yun nga. Siguro, ngayon lang din nabaklas kasi. Kaya, kita nyo, sobrang dumi. Hindi na masyadong nalilinisan sa loob. Abangan nyo yung video nito mga bro dahil gagawa natin to ng full wiring setup. So, isi-set up natin yung wirings nito. Kasi, yung wirings nito dati, bago natin gawin, talaga namang grabe. Solid. Ang daming putol, tapos may mga sinira ng mga kaibigan nating bubuwit, ang mga daga, no? Pinagsisira yung sa may tail light. So, papakita ko yung before and after din nito. So, abangan yung susunod na video nito. Papakita ko sa inyo. I-share ko yung wiring natin. So, ayan, natanggal na natin yung kanyang ignition switch. Ayan. Pwede pa sana yan kaso nga lang, kapag iba yung gagamit, hindi mo na niya masususian yan. Pero pag tayo, meron, ang tekniko kasi dyan, pagka pasok mo ng susi,
Tapos bababa ko siya ng konti. At saka ko may switch ka. So hassle yun. Hassle yun masyado. Kaya mas maigi na lang magpalit. So kita nyo, nilagyan ko pala ng WD-40 para kahit paano may penetrating oil siya. No? Yan. So yun. Ito na. Kabit na natin yung bagong ignition switch. So simpleng-simple lang yung pagkakabit nito. Meron lang din siyang dalawang wire. Yung red tsaka color black. So, yung red pupunta sa ano yan, sa ano yan, yung red na pagkakabitan niya mamaya na galing sa fuse. Tapos yung isa naman sa accessory wire. So, ayan, parang ganun lang din kanina. Lalagay nyo lang ng higpit. Kung kanina counterclockwise, ngayon naman ay clockwise. So, ganun lang yung pagkakabit dito. Kung meron lang kayong mga ganung tools sa ginamit natin, kahit dalawa lang, no? Sali nyo na yung mga screwdriver pagka magbabaklas. Okay, kaya nyo nang palitan yan. Okay. So, gamitin ulit natin yung ginamit nating Torx key na pinangluwag natin. Ngayon, panghigpit naman. So, paikot ng relo naman ang natin dyan. Panghigpit. Ganyan. Ayun, simpleng-simple lang, oh. Diba? Simpleng-simple lang. So, ganyan lang tayo magpalit. At least nakikita nyo rin. Yan. So, nangyayari talaga to minsan pagka, sa sobrang, naman, yung sobrang bigat nung mga susi natin. Madalas kasi, di ba, mahilig tayo nung susi, tapos may mga kasamang ibang susi. May kasamang mga keychain. At kung ano-ano pang mga borloloy, no? Na mabibigat. Na siyang nagkukos kung bakit nagkakaroon ng Siyempre, umaandar tayo, di ba? Yung susi, nagbabibrate. O, ano nangyayari? Natatamaan yung sa loob, no? Or, pwede rin yung sa susi natin is naapektuhan din siya. Kaya nagkakaroon ng, nadidisalign siya. Kaya, yun, humihirap na siya. Or, minsan, sa sobrang dumi. Pero sa case na to, yung lumang susi na yun, kahit anong spray na natin ng WD-40, babaklasin ko nga sana yun kaso nakabili naman na yung kapatid ko, kaya palitan na lang din ng bago. Kaya sabi niya okay lang naman. Pero kung ako, susubukan ko pa sanang siya, baklasin, tsaka titingnan ko sa loob, baka marumi lang. Ayan, sa pagkakabit naman ito, yan, papasok nyo lang siya, tapos ikakawit nyo siya dun sa may puti. Ganyan, no? Yan. Wait lang. So, nahirapan ako yan kasi nakatutok yung cellphone, so hindi ko masyadong makita. Kaya, pagpasensya nyo na, papakita ko lang yung mga mali natin. Ayan. So, hindi ko na siya masyadong So, ulitin ko lang, no? Dahil tinupi ko siya. Ganyan. Tapos, gagamitan natin ng flat screw para maikawit siya. Ulitin natin. So, ayan. Tapos makita nyo yung mga mistake din natin, no? Hindi siya palaging perfect na nailalagay agad. Ayun, kita nyo? O, gano'n, no? So, wait lang, tutukan natin. Pinalayo ko ng konti yung camera kasi hindi ko siya mailagay ng maayos. Ayan. So, makikita nyo dyan, nakakawit na siya. Yun. So, ganyan lang naman. Tapos, i-slide nyo siyang ganyan. Tsaka nyo na pwedeng ibalik yung mismong 8mm natin na bolt. Ayan. So, ilalagay nyo lang naman yan. So, dito siya. Higpitan nyo lang. Yun. Higpitan lang natin para hindi na siya gumagalaw at mag-stable na. So, yan. Yan yung kable nung papunta sa natin, compartment. Siya yung humihila. Pagka sinusi natin pakaliwa, siya yung humihila ng doon, yung lock, pinaka-lock niya. Higpitan nyo lang. Okay. Yan. Yung tamang-tamang higpit lang, mga bro. Huwag naman yung sobra-sobra kasi baka naman ma-loose thread. Alalayan nyo lang yung kumbaga para lang siyang para lang siyang pag naramdaman yung medyo matigas. Okay na yun. Hindi na yan kakalas. Yan. Sana ba yung susi niya? Ito ata. Yan. So, kita nyo din, may mga tie switch pa tayo doon na ilalagay. So, makikita nyo yun sa mga susunod na videos natin. Yan. So, ito yung bagong susi. Subukan natin.
Hindi pa natin kinakabit yung wiring niya, no? Ayun, oh. Smooth. Ayun. Ganda. Ayan, di ba? So, hindi na siya hassle. Hindi tulad nung dati. Pwede pa naman talaga yun, eh. Kaso nga lang, yung kapatid ko, ayaw na niya ng ganun. Kaya, syempre, siya yung masusunod, hindi ako. Dahil ako lang yung nag-install. Ayan. So, dito, testing natin yung pinaka-ano niya, yung sa may lock ng compartment niya. Dito sa may upuan. Bukan natin. Kung okay ba siya. At kung tama ba yung pagkabit natin. Ayan. So, nakalock. Bukan natin. Kaliwa. Ayun. So, gumana. Okay siya. No? Sapa. Testing pa natin. So, pasensya na pala kayo sa mga manok. Mga bro, no? Pasensya na kayo kasi yung mga manok talaga dito. Hindi maiwasang tumilaok. So, buksan natin. Check. Subukan natin. Kaliwa. Ayun. Okay. Ayos. Gumana nga siya. Ayos. So, dito naman, testing naman natin yung kanyang ignition switch. Yung continuity niya. Kasi pag sinusi mo to, parang nag-short yung red tsaka black dyan. Para ang purpose kasi nun, syempre, para siyang ordinary switch na tinatawid mo yung kabilang wire dun sa kabila. Parang ganun lang siya. So, para malaman natin na good yung ignition switch, actually, hindi ko pa ito na-testing. Ngayon ko pa lang din siya ite-testing. Papakita ko sa inyo. Gagamitan muna natin siya ng multimeter, no? Kasi yung ating mga wiring ay nakabaklas pa. So, sa dulo, papakita ko naman na gumagana talaga to. Papaanda rin natin yung motor. So, testing muna natin through, tester. Dito pa lang malalaman natin kung may problema ba yung ignition switch o wala. Or kung, ano ba siya. Defective ba o hindi. So, ayan. So, lagay natin dito sa, kahit magkabaligtaran yan mga bro. Check muna natin. Okay. Wait lang. Subukan natin dito. Tsaka dito. Tapos, wait lang. Ayan. Kikita nyo Kikita nyo. Lagay natin. Tapos, susuian natin. Dapat merong value. Ayun. May value siya. Ayan. Rinig nyo. Ibig sabihin ng dip na yan, nakakonekta yung red sa black. At gumagana yung ignition switch natin. So, ganun lang siya, mga bro. Ganun lang siya kadaling, malaman. Although, kahit hindi nga natin gamitan ng tester to, dun pa ng pagkakinabit natin. Pag wala naman kayong ginalaw dun sa wiring, wala naman kayong ginalaw at talagang magpapalit lang kayo ng susi. Kaya ito lang na kayong ganitong tester. Kakabit nyo lang kasi plug and play naman yan. Kakabit nyo lang dun sa pinagbunutan nyo lang dati. Malalaman nyo agad kung Pero very rare naman yung defective na pagdating sa ignition switch. Lalo kung magandang klase naman yung nabili nyo tulad nito. Ayan. So, yan. Goods na goods. So, bakit ko inuulit-ulit? Kasi tinitingnan natin dito kung stable siya or talagang intact yung switching niya. Okay. Basta tayo dyan. So, dito naman tayo sa kanyang pinakatakip. Yan. Susubukan natin yung close and niya, yung takip ng mismong susian. So, ayan. Subukan lang muna natin kahit na hindi pa lahat. Para lang makita nyo. Kung gumagana rin ba yung pinakatakip ng susian niya. Pero, ayan yan. Lagay natin yung dito. Yung bolt. Yan. Allen bolt. So, ito ay, ang size nito is, yung Phillips screw lang siya. Yan. Screw. So, temporary lang yun. Lagay muna natin para hindi lang siya gumagalaw. Tapos, subukan natin yung pinaka ng susi natin. Yung parang, hexagon type na yan. Yan. So, check. Yun. Goods yung susi. Subukan naman natin yung, yung pinaka push shot. Pero, kailangan muna natin isara yan, syempre. Yan. Kailangan mo natin isara. Yun, Yan. Tapos, subukan natin buksan. Subukan natin.
kung mabubuksan ba. So, nagsara siya. Tubukan natin yung buksan. Yun, no? Nagbukas nga. Ayos. So, goods. Oops. Sara. Ayos. Goods. So, hindi na siya basta-basta masususian. So, ito naman. Yan. Testing na natin kung gagana na ba siya. Kasi na-wiring na rin natin siya. Pero hindi ko muna ipapakita lahat. Kasi, yun nga. Papakita ko na lang yan pagka, no? Ngayon, masisilip nyo lang itsura niya. Yan. So, gumana na siya. Okay. So, all goods. Ngayon, subukan naman natin sa paanda rin. Ayan siya. Ayan. Gumana na, no? Okay na. So, all goods na yung ano natin. Ignition switch na may kabit. At gumana na rin. Okay nga. So, ganun lang kadaling mga bro. Yung pagkapalit ng ignition switch, no? So, ganun siya ganun. Sobrang mahirap. Ang pinakamahirap lang naman dito, syempre, yung pag wala kang tools. At the same time, yung pagbaklas ng kaha. Kasi nga, medyo, ano talaga. Pero okay lang yun. Para masanay din tayo. So, ayan. So, salamat sa panonood yung mga bro. Sana nakatulong ko kahit simple yung video lang siya. Sana